tagal daw makagawa ng ganitong klaseng keychain? 1 to 2 hours. Lugi ka pag ganun. 2 colors lang to tapos hindi naman ganun kalaki. Baka may mali kang ginagawa. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mas madaling way ng paggawa ng ganitong 3D printed keychain. So, meron ako ditong file, pangalan ko. Ang pwede natin gawing isa para makulayan to ay i-paint. So, ito, color painting. 1 yung magenta, 2 yung white. So, gusto ko siya white. Paintan natin to halimbawa. So, yan. Medyo matagal, no? Tapos, halimbawa, meron akong na-miss. Itong nasa loob. Try natin i-slice. Punta tayo dito sa may left side. Makikita mo, ang printing time ay 58 minutes. Matagal yon. Lugi ka doon. Lalo na kung marami kang i-print na keychain. Hindi naman to ganun kalaki. Kung titignan natin yung size, 70 by 22 millimeters to, no? Tapos yung height, 7.9 millimeters. So, balik tayo sa preview. Makikita natin dito sa baba, filament change times ay 18 times. So, ano bang nangyayari doon? Simulate natin. Pag binaba natin tong slider, una, ang gagawin ng printer is ipiprint muna tong magenta. Next ay yung text. So, eto, magpiprint muna yung magenta. Pagdating dito sa taas, nagkakaproblema dun sa kulay. Ang gusto ko, puti lahat ito. So, ang nangyayari kasi dito, balik natin. Magpiprint muna tong white, tapos hihinto yung 3D printer. Tapos magtatapon ng filament, so sayang yon yung matatapon na filament doon. And then lilipat dito sa magenta. Okay, hanggang matapos yung magenta. Pagdating sa next layer, ika 25th layer, ganun ulit yung gagawin niya. So, ayan. Ngayon naman magenta, tapos white, hanggang matapos siya. Okay, makikita nyo yung color. Meron iba, color magenta, yung SH, LA, yung loob ng E, tapos white, yung iba. Pagdating sa tuktok, doon na lang nagbago yung kulay. So, pag ganito kasing way, no, pwedeng may mamiss kang color, and then pwedeng ang magbago yung filament change dito, pwedeng dumami. Instead of 1 lang naman sana. Magenta, isang filament change, and then white. So, ano ba yung ginagawa ko sa ganitong klase ng keychain na ang color ng base ay iisa lang, and then pagdating dito sa taas ay isang color din or ibang color, tapos magkaibang layer sila. Ito yung ginagawa kong mas madaling way. Okay? Dito tayo sa kabila. Ito, file ulit. Punta tayo sa slice. So, dito, ang gagawin ko, itong slider sa kanan, ibababa ko hanggang sa kung saan magbabago yung text at yung base. Tapos, right-click, change filament, pipiliin ko tong number 2. So, ano ba yan? Ito siya. 1, 2, 3. Ito siya, yung 2, yung white. Okay? And then, slice natin ulit. So, kung makikita natin, kanina, matagal no, yung printing time, 25 minutes na lang ngayon. And then, filament change time niya, dapat 1 lang. Kasi nga, magenta, change ng filament once, and then color white na. Okay? So, balik natin. Kung makikita nyo, ayan. Dalawa lang yung pagpalit ng kulay. Tapos, buo, pati itong gilid ng mga to, ay white lahat. So, ang advantage pa ng ganito, pag meron kang multiple files na same color lang naman nung printing, eto, halimbawa, maglagay tayo ng keychain. So, kung magkakapareho lang yan ng height ng base, ito, pareho yung height ng base, pareho yung height ng text. Kung magkakaibang file sila at ang pinili mo ay yung change filament katulad nung kanina, pag in-slice ko to, automatic, ayan, nagbago na yung kulay, magenta ang base, white yung text. Samantalang, pag dito sa kabila, pipaint mo pa siya tig-isa-isa, ganyan. Tagal niyan. Tapos halimbawa, tapos ko na yan. Doon naman ako sa kabila. Ito naman. So, ang tagal, diba?
Samantalang pag ganito, na change filament, pag in-slice natin, ayun na siya. 2 colors na siya automatically. Mas madali ito. Okay?